Magandang araw sa inyong lahat. Heto na ang pinakabagong weather update natin ngayong araw ng Sunday. Patuloy na lumalapit ang bagyo na nabubuo sa silangan. Alamin natin kung may pagbabago ba sa posibleng direksyon nito. Kung gusto mo naman lagi kang informed sa lagay ng panahon, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel. Sa kasalukuyan, ang ridge ng High Pressure Area or HPA ay umaabot sa Northern at Central Luzon. Kapag may ganitong setup, karaniwan nitong sinusuportahan ang mas maaliwalas hanggang bahagyang maulap na panahon sa ilang bahagi ng Luzon, pero hindi ibig sabihin nito na wala ng tsansa ng pag-ulan. Sa katunayan, malinaw sa forecast na ang Metro Manila at ang nalalabing bahagi ng bansa ay makararanas pa rin ng partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms dahil sa localized thunderstorms. Para sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa, ang pangkalahatang tema ng panahon ay hindi tuloy-tuloy na ulan sa buong maghapon. Mas angkop itong ilarawan bilang pabago-bagong kondisyon. May mga oras na maliwanag ang langit at medyo maaraw, pero habang tumatagal at mas umiinit ang paligid, pwedeng magsimula ang localized thunderstorm. Hindi ito nangangahulugan na maliit lang ang epekto o halos walang dapat bantayan. Ang ibig lang sabihin nito ay hindi pantay-pantay at hindi sabay-sabay ang magiging pag-ulan sa bawat lugar. May mga lugar na mananatiling tuyo buong araw, habang may ibang lugar naman na pwedeng makaranas ng malakas na buhos ng ulan sa loob lamang ng maikling panahon. Sa Metro Manila, maaring sa umaga ay maayos ang lagay ng kalangitan at iisipin ng marami na tuloy-tuloy na ang magandang panahon hanggang gabi. Pero habang umiinit ang paligid, lalo na sa tanghali at hapon, mas tumataas ang tsansa ng pagbuo ng thunderstorm sa ilang bahagi ng lungsod. Kaya para sa mga commuter, rider, mga papasok sa trabaho at sa mga may mga lakad sa labas, makabubuting huwag kalimutan ang payong o kapote. Hindi man ito indikasyon ng malawakang sama ng panahon, sapat pa rin ang isang severe thunderstorm para makapagdulot ng pagbaha sa ilang mababang lugar, mas mabagal na trapiko at dagdag abala sa mga biyahe. Ganito rin ang pangkalahatang paalala sa nalalabing bahagi ng bansa. Dahil localized thunderstorms ang sanhi ng posibleng ulan, pwedeng magkaiba ang maranasan kahit magkalapit lang ang mga lugar. May bayan na halos maaraw buong araw, habang ang kalapit na lugar ay pwedeng magkaroon ng malakas na ulan at pagkidlat. Kaya hindi sapat na tingnan lang ang lagay ng panahon sa umaga bilang basehan para sa buong araw. Kapag napansin ninyong mas umiinit ang paligid, mas makapalang ulap at mas mabigat ang pakiramdam ng hangin, pwede iyong senyales na may thunderstorm na nabubuo. Ang isang mahalagang punto rito ay ang epekto ng ridge ng HPA sa pakiramdam ng panahon sa maraming lugar. Dahil may high pressure area na umaabot sa Northern at Central Luzon, maraming bahagi ng bansa ang maaaring makaranas ng mas mainit at mas tuyong pakiramdam sa ilang oras ng araw, lalo na bago mabuo ang mga thunderstorm. Ito ang klase ng setup kung saan ramdam ang init sa lupa at habang umiinit ang paligid ay mas nagiging favorable rin ang atmosphere para sa pagbuo ng localized thunderstorms. Pagdating naman sa hangin at kondisyon ng karagatan, sa Northern Luzon, inaasahan ang mahina hanggang katamtamang lakas ng hangin na magmumula sa timog silangan hanggang timog. Ang coastal waters ay slight to moderate na may taas ng alon na nasa 0.6 hanggang 1.8 meters. Sa pangkalahatan, hindi ito indikasyon ng napakagaspang na dagat, pero hindi rin ito dahilan para maging kampante ang mga gumagamit ng maliliit na bangka. Kapag may namuong thunderstorm sa malapit o may biglaang pagbabago sa ulap at hangin, pwede pa ding maging masama ang aktual na kondisyon sa dagat kahit hindi naman mataas ang alon base sa general forecast. Kaya para sa mga mangingisda at sa mga may planong bumiyahe sa dagat sa Northern Luzon, makabubuting patuloy na obserbahan ang kalagayan ng paligid bago tumuloy sa anumang biyahe. Sa natitirang bahagi ng Luzon, mahina hanggang katamtaman din ang hangin at ito ay magmumula sa silangan hanggang timog silangan. Ang mga karagatan ay slight to moderate rin na may taas ng alon na mula 0.6 hanggang 1.5 meters. Ibig sabihin, sa maraming bahagi ng Luzon ay wala namang nakikitang malubhang sama ng dagat batay sa pangkalahatang forecast. Pero gaya ng lagi nating paalala, ang marine forecast ay hindi garantiya na magiging pare-pareho ang kalagayan sa buong maghapon. Kung may biglang thunderstorm sa mismong lugar, pwedeng mag-iba ang sitwasyon sa loob lamang ng maikling oras. Kaya para sa mga coastal community, sa mga mangingisda, at sa mga may lakad sa tabing dagat, maganda pa ring manatiling mapagmatyag at maging handa sa mabilis na pagbabago ng panahon.
Sa Visayas at Mindanao naman, mahina hanggang katamtaman din ang hangin at ito ay magmumula sa silangan hanggang hilagang silangan. Ang coastal waters ay slight to moderate rin na may taas ng alon na mula 0.6 hanggang 1.5 meters. Kung titingnan naman natin ang temperatura at relative humidity sa nakalipas na 24 na oras, ang pinakamababang temperatura ay 22.0 degrees Celsius at naitala ito 6 o'clock ng umaga. Ang pinakamataas na temperatura naman ay umabot sa 33.2 degrees Celsius alas 3 ng hapon. Ipinapakita nito na sa umaga ay may kaunting ginhawa pa sa pakiramdam, pero habang tumatagal ang araw ay malinaw na umiinit ng husto ang paligid. Ang minimum relative humidity naman ay 40% at naitala alauna ng hapon, habang ang maximum relative humidity ay 82% alas 5 ng umaga. Kapag pinagsama ang ganitong antas ng init at halumigmig, mas mabigat sa pakiramdam ang panahon lalo na sa tanghali hanggang hapon at mas mabilis ding mapagod ang katawan. Ngayon, pag-usapan naman natin ang latest tropical cyclone update na inilabas ng PAGASA. Para sa week 1 ngayong araw hanggang April 8, malinaw na ang TC-like vortex o TCLV ay hindi pa nakikita sa loob ng PMD. Pero kasabay nito, ipinapakita ng model forecasts na may isang TCLV1 na posibleng mabuo sa eastern boundaries ng TCID at TCID at may low chance ng tropical cyclone development. Ibig sabihin sa mas malapit na forecast period ay wala pang nakikitang direktang pagbuo ng tropical cyclone sa loob ng pangunahing monitoring domain, pero may posibleng development sa masilangang bahagi ng mas malawak na binabantayang rehiyon. Pagdating naman sa susunod na forecast period mula April 9 hanggang April 15, mas nagiging mahalaga ang update. Ang TCLV1 ay posibleng kumilos pa silangan at pumasok sa loob ng bahagi ng PAR at may low to moderate likelihood ng tropical cyclone formation. Sinasabi lang dito na mas lumalapit ang posibleng development sa Philippine Area of Responsibility at bahagyang tumataas ang tiyansa kumpara sa unang linggo. Sa weather forecasting, ang mga ganitong signal ay mahalaga dahil nagbibigay ito ng maagang babala kung saan posibleng magkaroon ng pagbabago sa mas malawak na weather pattern. Kung sisilipin naman natin ang dagdag na obserbasyon mula sa mga international weather model, nakikita na posibleng pumasok nga sa Philippine Area of Responsibility ang sistemang ito at kung mangyayari iyon, bibigyan ito ng local name na Bagyong Kaloy. Sa puntong ito, mahalagang maging malinaw ang pagbasa sa forecast. Ang posibilidad ng pagpasok sa PAR ay hindi katumbas ng tiyak na landfall. Sa ngayon, batay pa rin sa mga datos, hindi pa ito nakikitang magla-landfall sa kalupaan. Gayunpaman, marami pang pwedeng magbago sa mga kilos at galaw nito. At mahalaga ring tandaan na kahit hindi ito mag-landfall, posible pa rin itong makaapekto sa ibang weather systems na umiiral sa bansa. Napakahalagang detalye nito dahil madalas ang pagtingin ng marami ay kung tatama ba o hindi. Pero sa weather setup natin, kahit ang isang sistemang nananatiling nasa dagat ay pwede pa ring makaapekto sa daloy ng hangin, moisture at sa kabuuang kondisyon ng panahon sa paligid ng bansa. Pwede nitong baguhin o palakasin ang impluwensya ng iba pang umiiral na weather system at pwede rin itong makaapekto sa distribusyon ng ulan sa ilang bahagi ng Pilipinas. Kaya ang epekto nito ay hindi lang nakikita sa usaping landfall, kundi pati sa kung paano nito maaaring baguhin ang kasalukuyang weather pattern. Kaya mahalaga ang patuloy na pagmamonitor dahil malayo pa naman ang sistema at marami pang pwedeng magbago dito.